Hi guys, welcome again for another episode of Beyond the Desk. Tonight is a very special episode kasi meron akong kasama na kapatira na um grabe, pag nakikita mo siya parang nakaka-inspire. I'm sure walang tao na pag nakita siya hindi may inspire. Kaya matagal kong pinag-pray bago ko siya in-approach for this episode, and thank God naman na she decided to say yes, no? So ang topic natin for tonight, exciting. Alam ko maraming makaka-relate. It's about what makes a woman truly strong. But before we get into that, if you're watching on Spotify, go ahead and follow the show and drop us a rating. If you're on YouTube, hit that subscribe button, like this video, and don't forget to tap the notification bell so you never miss an episode. And if you're on Instagram, make sure to follow our page at Beyond the Desk PH for updates and extra content. Yung special guest natin for tonight, let me introduce her to you. Grabe, ang daming nitong titles under her belt. Grabe. So, she is a Macaulay Club and MDRT member. Grabe, $1 million round table, guys. She is a licensed insurance advisor, certified investment solicitor, and certified UITF salesperson by the BSP. She's also a wife, a mom, a fur mom, a fitness lover, and a homemaker. And syempre, she is a lover of Jesus and a child of God. Let us welcome Sis Arlene Kasubuan. Hi, sis! Hi sis! Hi sis Enna! Thank you for inviting me tonight. Alam mo, nung minessage mo ko, ini-invite mo ko, inisip ko agad, magbibigay ba ako ng impact sa podcast niya? Magbibigay ba ako ng value? Meron bang matututunan sa akin yung mga listener? So, of course, hindi naman ako mag-no sa'yo. Yun lang yung inisip ko kung magbibigay ako ng impact sa mga listeners mo. Well, I hope tonight, God will be with me sa pakikipag-usap sa'yo na samahan niya ako sa pag-share ko ng experiences ko at saka ng life ko about with Jesus. Yes, definitely, sis, no? Kung for sure, kaya ikaw binigay ni Lord kasi there is something na nakikita sa'yo, no? And excited din ako kasi I think, just so you know guys, no, this is gonna be the first time na magchichika talaga kami ng husto nito ni Sis Arlene, di ba? Oo. Church kasi more kasi on sa church, hi, hello lang. Oo, di ba? And ayun, so syempre being someone looking from afar, talagang pag nakikita kita, talagang nai-inspire din ako. And I'm one of those na curious na ang dami niyang ginagawa. Paano niya gagawa yun, di ba? So, ayan. Pero bago yun, ayan, Sis Arlene, can you share us a little bit about your journey? Yun. Kasi I know you were from Canada di ba? O yun, Yes. so share mo kami namin. So, way back year 2014, bumalik kami dito from Canada. We decided to stay here for good. Kasi yun yung request ni husband. Actually, I was hesitant to stay here for good kasi na-acquire ko na yung dream job ko abroad. So I studied there, accounting and payroll administrator, just to get the dream job that I had before. But then, since my husband was not happy staying in Canada, his heart belongs in the Philippines. So sabi ko sa kanya, gusto mo mag-time out ka for 6 months? I'll wait for you here. But ayaw niya. Sabi niya, a family should be fine together, whatever happens. So, sabi ko sa kanya, let's ask for a sign kay Lord. Gawa ng meron kaming house doon sa Canada. So, sabi ko, if this house will be sold by me without any agent or broker, na makakatipid tayo for paying 5% commission. So, sabi ko, I think this is God's destiny na sumunod ako sa iyo, mag-submit ako sa iyo. So, God willing, nabenta ko yung bahay just by posting it in social media. So that made me decide na mag-submit to Him
and follow him kasi dito yung gusto niya sa Philippines eh. At first, yung mga few weeks when we got back here in Canada, in the Philippines, nalungkot ako. So parang hinahanap ko yung trabaho ko. Sabi ko, kung kailan ako nag-aral, kung kailan maganda na yung work ko, saka ka naman magde-demand umuwi. So I feel like going back to Canada, stay there. Pero a friend of mine advised me na andito ka na. So andito na kayo ng family mo. You have to embrace the changes. And besides, nandito yung parents mo, yung relatives nyo. So give it a try. So, yun yung nag-decide sa amin to stay here. And also kasi bata pa yung mga kids, medyo mahirap magpalaki ng bata abroad dahil most of the time, if I'm going to work, kids will just stay at the daycare center. So, a daycare center, you have to pay for the whole day and then mag-work ka. So parang naawa rin ako sa kids kasi they have to wake up early, like 6 a.m. I have to bring them at the daycare center. So, at least dito meron kaming relatives na tutulong. And also at the same time, merong house helper na pwedeng tumulong during that time. So, yun. Sinunod ko yung request ni husband. Nag-request siya sa akin na bumalik kami dito sa Philippines pag negosyo na lang siya ulit. So, ayun. Masaya naman yung journey. Sabi nga, follow where your heart is. So, yun, si husband, masaya siya dito. Ako rin naman, naging masaya sa tulong ng Diyos. Siguro yung Canada is for our kids. At least, meron pa rin kaming something na i-look forward if the kids wants to go back. Meron silang visa, meron silang Canadian citizenship na hawak-hawak na. Anytime they decided to go back, meron naman. Tama, ayun. Grabe, no? So, ano yun? Citizen na kayo doon? Lahat kayo? Yes, citizen na kami doon. Oo, kaming 4. Then, nung bumalik kami dito, nag-dual citizenship kami. So, kaya dual citizen ang hawak namin. So, anytime we can go back to Canada for education or if the kids wants to stay there for good, magtrabaho, pwede naman sila. Grabe, no? Yung iba, they think of yung migrating abroad na parang yun na yung ultimate dream, yun na yung kayo, baliktad. Kumbaga, nandun ka na, parang, yun na, sabi mo nga, dream job mo na. So, for sure, challenging yun na parang may paglalaban na parang, ano ba yan? Tagal ko itong pinaghirapan. Yes, it's a matter of submitting to your husband or fulfilling the dreams that you have. Kasi being in Canada, magtrabaho ka doon. Kasi you cannot acquire the work that you had here in the Philippines and then magtatrabaho ka doon. You have to upgrade. You have to study for a short period of time bago mo makuha yung trabaho na gusto mo. So, yun talaga yung naging mabigat na decision for me kasi why so unfair na ang ganda na ng trabaho ko saka ka mag-iisip bumalik. But still, nakita ko naman yung husband ko na talagang hindi pwedeng kasing ako lang yung nag-e-enjoy sa Canada or tapos siya yung hindi. Yung alam mo yung struggling siya, hindi siya masaya in his heart. Kasi nga syempre yung business ng family nila. So yun yung nasa puso niya. So parang sabi niya, ay go ahead. So yun talaga, sabi naman niya, we can live happy in the Philippines, sabi gano'n. Basta kasama natin yung family natin, hindi man tayo siguro magpugutom doon, sabi niya gano'n. So, ito kami. Tama. At saka ang ganda nung sinabi, yung sabi ni brother Jay na ang gusto niya buo kayong family. So, ultimately parang it was a family decision talaga, no? Na pinagkasundoan, na pinagkaisahan talaga ninyo. Yes, true. Kasi mahirap yung long distance relationship sa mag-asawa. Lalo na nowadays maraming temptation, maraming misunderstanding. Sometimes you are going through a
rough times, tapos yung husband mo meron din naman, so hindi kayo magkakaintindihan. So mas maganda pa rin na magkasama kayo as husband and wife na nagpapalaki ng mga anak niyo. Oo naman ako, wala naman akong husband no? Pero tama yun, kasi, ayun, di ba nga sabi, iisa na kasi kayo no? So, kaya, kung nasan ng husband, talagang nandun din. At saka, ang ganda nung ginawa niya na you decided as a family. Kami din, kunwari may mga pinagdadaanan kami, or ako personally, or even one member of the family, talagang we make it known with each other para na pagpe-pray namin ng bawat isa. Yes. Very open kami talaga sa family. So, yun, ang galing, ganda. Ayan. So, ayun nga. So, nakabalik na kayo, no? Ito pala si husband, negosyante. Yan. So, pero, nung nakabalik kayo, paano nangyari? Paano yung naging transition? Paano mo nahanap yung pagiging financial license agent, 'di ba? So paano nangyari 'yon na buti pinayagan ka niya pati na kasi 'di ba businessman na siya parang pwede namang hindi naman ikaw mag-work yung ganon. So what made you parang discover yung career mo ngayon? Actually, before that, nagtrabaho ako sa isang manufacturing company sa semiconductor. So, electronic company siya. I was accounting and admin officer doon. So, nagtrabaho rin ako doon for 8 months. And then, luckily, merong nag-open na door, opportunity doon sa Pogo industry, wherein I was a bookkeeper. So, I worked there for 1 year. And then, when the pandemic hits, that's the time na nawala na yung trabaho. Kasi lahat tayo nag-lockdown na, di ba? Even yung mga Chinese Pogo employees, di ba? They fly back to China. So, one day, there was this guy who messaged me sa Facebook. Akala ko he was just asking me or selling me an insurance policy. So, akala ko bebentahan lang niya ako. Then, he is just a very rare guy na inalok niya ako ng job opportunity not to sell insurance. So, sabi ko sa kanya, he is the branch manager of Pro1, yung branch ng Sun Life namin. So, kinonfirm ko pa talaga sa kanya. Sabi ko, are you sure, sir, na you're inviting me to have a career in Sun Life? Hindi ikaw yung typical person na mag-a-approach sa akin just to sell a product. Sabi ko gano'n. Sabi gano'n. So, kaya rin ako nag-decide to be an insurance advisor kasi I realized the importance of being insured kasi yung brother ko, he passed away in a snapshot. Like, nakita ko yung importance na meron siyang insurance coverage. Kung meron siyang insurance coverage, then namatay siya. Probably ngayon yung anak niya merong baon. Merong big amount of money na meron pwede niyang i-cover growing up even without my brother being alive. So yun din yung nagbigay sa akin ng drive na maging insurance advisor, and at the same time hindi naman masama yung binibenta ko. This is a coverage that not just a person but the entire family will benefit. So with the help of God, hindi naman ako nasisiro. Like, alam mo yung mindset ko, God will always provide, God will always provide. So, ako kasi pag nag-pray ako, very specific. Pag nag-pray ako, sinasabi ko, I know God will send me clients that will truly understand the importance of having insurance. So, yun naman talaga yung pinapadala ni Lord sa akin. So, one thing na natutunan ko, marami rin ako natutunan sa BOCC, like sa church natin. Ang daming mga Bible verses na promises ni Lord na nagpapanatag sa akin. Kasi ang
being an insurance agent, people come and go. Hindi lahat ng insurance agent nagtatagal. Some stays there for 6 months. And luckily, matagal na ako dito. Going 5 years na ako. Thank God na God always sustained me. Yeah, ang bilis ng panahon. Rookie lang ako ngayon. 5 years na. So yun, very supportive naman si husband. Basta nakikita niya masaya ako. And at the same time, ayoko rin naman mag-add ng burden on him. Na syempre meron tayong mga personal needs na alam mo na, yung taking care of ourselves. So, ayoko naman mag-add up yon sa kanyang burden na or sa kanyang responsibilities. Why not let me carry myself pagdating sa mga ganung bagay? And also, ang pagtatrabaho ko naman, nagbe-benefit din yung mga kids ko. Let's say, may mga extra expenses sila, like beyond basic needs. With the help of God, napoprovide naman namin. And also, may parents naman ako na sinusupport din. So, yun. Kaya, I see to it na magtatrabaho pa rin ako. Na I'm doing it for myself and also for the people na nagiging channel of blessings kasi ako sa kanila. So, pinapadaan ni Lord yung blessing sa akin. So, ako naman isi-share ko sa kanila. So, yun yung tingin kong life purpose. Yes, ang ganda. So, parang yung random na nag-message sa'yo, na-open yung eyes mo dun sa yung importance nga nun. And ngayon, yun na yung parang, sabi mo nga, parang life purpose mo na no? Talagang naging siya. Kaya kung bakit, mas lalong tumataas yung drive mo, no? Yes. Kasi, this is a noble job. Actually, maraming rejections, maraming rejections kaming natatanggap, kami mga insurance advisor. Parang sobrang kumakapal na nga yung mukha namin sa mga rejections. Pero yun na nagpapatatag sa amin. Kasi it's okay if you rejected me, it's not me that you're rejecting, it's the opportunity that you're rejecting. Kasi talagang people will realize the importance of it pag kailangan mo na. Pero pag di mo pa kailangan, in-neglect mo siya. Isa-set aside mo siya. Siya yung last priority na hindi mo pinagtutuunan ng pansin. So for us, kasama na sa trabaho namin yung being rejected. Pero basta continue pa rin kami sa aming purpose, kung ano ba talaga ang purpose ng pagiging insurance advisor, pagiging financial advisor, that is to help out the family. Correct. At saka hindi lang siya purpose, advocacy na rin siya. Especially now kasi tayo kasi mga Pinoy, hindi kasi tayo inaral na, alam mo yun, yung hindi tayo minulat sa ganyan, yung financial planning, hindi in-explain sa atin yan nung tayo lumalaki, na naranasan, nakikita mo na lang yung kahalagahan niya nung kailangan mo na. Oo, at pag kailangan mo na at pag may mga nangyari na. So, sadly, hindi ganon kamulat ang mga Pilipinas. Ngayon, maganda kasi medyo nagsa-start na, no? At least, mulat na yung eyes nila. Pero, still a long way para, sana nga, ma-incorporate yan sa mga, sa mga schools pa lang. Diba? Tama. Alam mo pa na yung dreams namin mga financial advisor is maging katulad kami ako. Now wherein we have in Canada, may mga separate cubicle lahat ng mga financial advisors. As in, ini-schedule na lang nila yung mga clients na dumarating. Wherein sana pwede rin mangyari dito sa Philippines, diba? Na parang kasama na sa schedule sa budgeting ng family. Magiging talaga tayo, magiging financially literate about isa. Hindi mararanasan yung struggle and at the same time yung maging indebtedness kapag dating sa mga hospital bills, napakahirap. Kaya ang laking tulong talaga. Sis, tama yung sinabi mo, your job is a noble job. Talagang it helps families talaga. And I hope na mas lalo pang mas maging yun nga, financial literate yung yung mga aware mas maraming tao. Anyway,
Ayan. So, na-realize ko din, ang ganda ng dynamic niyo ni Brother Jay kasi you support his dream nung ginusto niyang umuwi and he supports you now na yan yung ginagawa mo, no? Kasi yung iba parang ang higpit na parang, oh, dito ka lang sa bahay or ano, yung ganyan mahigpit. O tapos ikaw, Oo. naganda pa sis, di ba? Parang, bawal kang lumabas. Hindi naman. Ina-update ko siya from time to time. Pag meron akong client call, I'll make sure na alam niya. Magsisend ako ng pictures, ganun. Oo. So, kasi sabi ko nga, si Lord yung kasama ko sa trabaho ko. So, sabi ko, pasalamat ka, takot ako kay Lord. Yan. So, speaking of, syempre, yun nga, ang ganda nung kinahinat na, nung transition mo, may career ka ngayon, na yun nga, 5 years ka na, no? Bilis. For sure, yung journey niya, it comes with, nagkaroon ka din ng mga struggles. Yes. So, ano yung mga naging challenges mo nun, sis? So, yung mga challenges ko was yung rejections. Sometimes, most of the time, people who are close to you are the ones that will reject you. So, yeah, kaya thank God to my strangers clients or some are my Facebook clients na talaga naman na sa strangers ka pa talaga makakakuha ng support. So, yun ang nagpapatatag sa akin. Sabi ko, and some clients, some prospects that I have, and I think this is normal. People observe you for what you do. Tinitignan nila kung how long are you gonna stay in that company, or are you purely just going after commission? Kasi magkaiba yun eh. If people think that you're just going after commission, then you're not gonna stay there for long. You're gonna stay there for quite some time, let's say 6 months to 1 year. But the commitment itself, sabi nga, di ba, yung palagi naming sinasabi, financial advisor for life. So we are here hanggang pagtanda. So yun mga struggles of rejections yung nagbibigay sa akin ng determination to continue or to move forward. Sabi nga ni Lord, di ba, maraming fish dyan. Kung may nag-reject sa'yo, hindi lang naman yun yung fish. So go somewhere, ask and you will receive. Di ba? Seek and you will find. So yun lang palagi kong iniisip. Kiniklear ko yung mind ko na don't let the negativity sink in my head kasi pakalamunin ako nun eh. Yeah. Alam mo yun? Alam mo, di ba tayo yung si devil, alam niya kung paano niya tayo titirahin sa isip. Yun yung kalaban natin. Kailangan mindset natin yung isip natin na positive palagi. So kahit may mga rejections with the clients, I'll make sure na merong perfect time, may perfect client for me. Clients na ipoprovide ni Lord. Yeah. Yes. And so yun yung nagpapatatag sa akin. Ayan. Pero outside work, do you feel yung nagkaroon ka na ba na pressure na, kanina may nasabi kayo na parang yung mga tao, tinitingnan ka nila na, hanggang saan na lang to si Arlene, ganyan. Na-feel mo ba yung pressure na kailangan you have it all together, na how do you handle yung ganong mga pressure? Sis Ena, hindi ako nagpapapressure sa kanila. Kasi ang hirap nun. Ang hirap pabulin ng expectation ng mga tao. Ako naniniwala ako na palaging perfect time si Lord sa bawat isa sa atin. Like, merong mga advisor na nagsashine sa moment nila, so let them shine. Ako naman, I have my moment, I have my time to shine. So, hindi na ako nagpapa-apekto dun sa mga pressure from other people kasi nakakapagod yun, Sis Ena. So, I take my time and I'll make sure na yung naka-align kay Lord. Kasi mahirap mainip eh. Pag nainip ka, that will lead to disappointment. Syempre tayo naman nakakabasa naman tayo ng mga Bible verse na nalalaman natin na si Lord palaging merong appointed time for us. Kung kailan tayo mag-harvest, kung kailan tayo magsiseed.
Time for everything. So yun, hindi ako nagpapa-pressure sa kanila kasi sasakit lang ang ulo ko. Alam niyo na ang secret, this is Arlene, hindi siya nagpapa-pressure. Kaya tignan niyo naman, kitang-kita sa kanyang beauty. Pero tama yung mindset na yun. Especially like for example, ako kapag yung magpapa-pressure ka na kailangan ganitong edad, meron ka ng ganito, may asawa ka na, may ano ka na, ganyan, na-achieve mo na yung ganito. Yun nga, nakaka-depress, yung there will always be expectation from other people na you won't be able to meet Pero if you just have, yun nga, tama yung sinabi mo, enjoyin mo lang na your time will come. No, na don't compare your life to other people's life kasi darating yung moment mo to shine. Sabi nga sa Bible, diba, He makes everything beautiful in His time. So, ganda. So, wag tayong magpapa-pressure. Ayan. So, ang ganda. So, yun, Sis Arlene. So, ngayon, ano ka? Full-time ka? Full-time ka ba na nag-agent? Financial? Yes. Full-time housewife, full-time housemaker, full-time financial advisor. Like full-time. Grabe, no? So, paano yun? Pag kunwari nagsabay-sabay, ganyan, paano ginagawa mo? You just have to prioritize. Kailangan, kung halimbawa may client ka, then may household chores. Household chores can wait, but client cannot. So, unahin ko si client. So, it's just a matter of time management kasi mahirap, pero but it is doable. Basta kailangan disiplinado ka, alam mo kung ano yung priorities, ano yung dapat mauna, then lahat naman magagawa. And I'll make sure na at the end of the day, sometimes kino-question ko yung sarili ko, did my day went well? Or was I just busy or not productive or productive? So, ganun sine-self-assess ko ng sarili ko. I'll make sure na little by little, I'm achieving something or I'm accomplishing something. Yun, ganun. Galing. Ang ganda ng mindset mo, no, Sis Arlene. Saan ka humugot ng lakas? Yung ganyan na, yung attitude mo, yung mindset mo na ano yung pinaghuhugutan mo na now, na I'm sure dami ka na naging experience sa life na ano. Kasi unang-unang na mother, I have to set a good example sa mga bata. So, kailangan hindi ako lazy or hindi ako yung parang strike anywhere, ganun. So, kailangan meron akong game plan or meron direction yung buhay ko. Kasi merong naglo-look up sa akin, lalo na yung mga bata Kasi what they see in me, it's either they will copy or hindi nila gagayahin. So at least kahit papaano masabi ko sa sarili ko na my daughter will once tell me na I want to be like you. Or maybe, yung mga nagawa ko naman na hindi maganda, I will be better than you. Parang ganon. So, sila yung nagiging inspiration ko to become a better person. Kasi unang-una, nakasalalay sa atin and sa'yo din, bilang kapatid, bilang sister, meron kang mga little brother. So, they will also look up to you. So, kailangan maayos tayo. Diba? Kasi lately, yung mga nagiging theme ng yung mga mentoring sa church, ganyan, it's about legacy. So, ikaw, ito yung legacy na iiwan mo dun sa iyong children, no? Yes. Sabi ko sa kanila, palagi kong sinasabi na I dream for you to become better than me. So, and I also tell them na, mga anak, my dream for myself is not to be a burden to you when I grow old. Sabi kong gano'n. So, at least we all have
financial freedom, ganon. Kasi masaya yung ganon yung being a family member, nagtutulungan kayo, you row as one, hindi kayo naghihilahan, pulling down. So, maganda yung nagtutulungan. So, ako, gusto ko, tutulungan ko sila just by doing myself better or being cautious sa mga ginagawa. Tama. Ang ganda kasi, nakakatuwa kasi ganun, yung mindset namin as a family is ganun din. Even dun sa mga kapatid ko, sinasabi ko sa kanila na kung ano yung nakita ninyong ginawa ni Lord sa buhay ko, kung ano yung maganda, pagpatuloy ninyo. Pero kung ano yung nakita ninyo ng mga kapalpakan ko, mga mishap ko sa life, huwag nyo nang gawin. Oo, tama. Diba? Kasi hindi man tayo perfect eh. Correct. Pero at least yung progressive tayo each day, is each year, di ba? May nagpabago. Mabuti kaysa sa dati. Tama. Tama ka dyan. Ayan. And yun, napaka-close knit nyo pala, no, as a family, nakakatuwa. So, ayun. So, I know na in the side din, ikaw is isang runner and fitness lover, no? Grabe, dami talaga. Ang dami nga na ni Sis Arlene. So, how does, yun, question, so how does taking care of your body, yun, yung physique mo, paano mo siya makakonect sa iyong discipline, sa iyong spiritual life, ganyan? Sabi nga nila, diba, you have to take care of yourself so that you could take care of other people. Diba? You cannot give what you don't have. Kung unhealthy ka, paano mo alagaan yung family mo? So ako, I devote myself at least 3 times a week makapag-exercise. Pero napakaraming benefit. Ang dami-daming benefit sa akin. Imagine, in the morning, I'm doing the household chores. Dapat pagod na ako noon. Pero because I'm exercising, meron akong outlet for myself. Nakakaya ko lahat. Minsan nga, naglilinis ako ng bahay. Imbis na magreklamo ako, alam mo yung sinasabi ko, Lord, thank you. Kasi meron akong bahay na nililinis. Malakas ako, kaya kong maglinis. Alam mo yon, ganun. Yung parang dinadivert ko yung sarili ko instead of ranting, instead of complaining. Nagiging grateful ako kasi hindi naman lahat ng tao may nililinis na bahay. So, yun ang ginagawa ko na I have to take care of myself so I could take care of my family. So, yun yung discipline ko sa sarili ko. And sabi ko nga, it's better to pay a gym membership monthly than buying a maintenance drugs, medicine, diba? So, you just have to choose your maintenance. So, ako, thank God, I can do all things through Christ who gives me strength. Yan ang napakarami. Ang daming tinuro nila pastora sa akin na mga Bible verse na nagpapatatag sa akin being a mom, being a person, being an individual, and also a Christian. Hindi ako perfect bilang Kristiyano. Meron din ako mga flaws, kamalditahan, but ang maganda is meron akong conviction. Yung, alam mo yon, yung pag meron akong nagagawang mali, kinoconvict ako agad ni Lord na, uy, mali yan ha. So at least, meron ka ng, yung tinatawag na konsensya. Tama. At saka yung relationship natin with the Lord through the Holy Spirit to every day, talagang talaga yung nakakapagpatatag sa atin eh. Especially like example, ikaw, ang dami mo, you wear a lot of hats and it comes with a lot of expectations from a lot of people. May na-expect sa yung husband mo, yung mga anak mo, yung mga clients mo, pamilya mo. So, minsan, parang kung iisipin mo yun, it's a lot. Pero buti na lang, sabi nga, na talagang nandyan si Lord. We can do all things through Christ, no? Yes. So, mas gusto ko na yung busy kaysa naman na nasa bed ka, ng hospital. Diba? Napaka-bless pa rin natin. Napaka-bless natin na healthy tayo. Napakalaking bagay na maging healthy. Kasi nagagawa natin ang lahat.
Yun nga lang magkatrangkaso tayo, di ba? Parang one day, nasa bed lang tayo. Natutulog maghapon. How much more yung mga critically ill. Mm-mm. So, I'm so thankful na kahit wala kaming house helper, nagagawa ko lahat yung mga trabaho. May dogs ka pa. Meron ka pa inaalaga ang dogs din. Ay, oo. Ang mga makukulit na dogs. Diba? Nakakatanggal din sila ng stress. Meron kang sinabi kanina, sabi mo, you always find something to be thankful for. Kumbaga, shift mo yung mindset mo. And that's true kasi, alam mo, regardless kung gano'ng kapangit yung sitwasyon, there's always something na yes, pwede tayong ipagpasalamat. So, yes. Speaking Romans 8:28, Sis Ena, all things work for good to those who serve and love the Lord. Napakarami nating Bible verse na pinanghahawakan, Minsan para tayong computer na pag may nangyari sa atin, isang situation sa buhay natin, meron tayong, all things work for good to those who serve the Lord. Tapos pag meron naman tayong plano na hindi nag-work well, sabihin natin, Jeremiah 29:11. Alam mo yun, yung parang meron tayong sinasagot ni Lord. Parang na nakakagaang ng pakiramdam. Yes. So, important din talaga yung pagde-devotion, yung word of God talaga. Kasi, alam mo, I'm sure alam mo to, at the end of the day, may mga bagay na hindi mo rin masabi sa magulang mo or sa husband mo or sa anak mo na sila. Si Lord lang. Si Lord lang yung kaiyakan. Diba? Ayun. So, I guess, my last question, ito, what would you advise women or moms or single moms na struggling sila in different aspects of their lives, na paano pagsasabayan yung mga pressure nandyan? Anong maipapayo mo sa kanila as a sister, as a woman, kapwa babae, ganon? Pero maipapayo ko is, first, seek wisdom from the Lord. Kasi siya yung nagbibigay sa atin ng karunungan. So, siya yung magbibigay sa atin ng guide po ano yung importante, which comes first. So, if our plate is too much, at least mapapriority natin po anong dapat unahin. And one thing na natutunan ko is pag meron kang decision, ipag-pray mo muna. Kasi pag hindi mo pinag-pray yung decision na yun, most of the time palpak. Alam mo yun, hindi siya nagiging fruitful. So, for women out there na struggling, kung ano yung dapat unahin, mag-seek ka ng wisdom kay Lord kung ano yung ibibigay sa iyo. Doon mo makikita kasi kung ano yung mga mas priority, mas important. Diba? Kasi pag halimbawa, priority mo work, tapos hindi naman magiging healthy for the family, magsasacrifice yung family. So, hindi naman yun ang will ni Lord. Na syempre, ang will ni Lord is yung family natin, yung first ministry natin. Yes. So, yun ang dapat natin iingatan. So, I think, first na ma-advise ko is seek wisdom from the Lord, and then yung priority mo, ayusin mo kung ano yung priority mo, ano mas importante. Kung gagawin mo ito or gagawin mo itong isang bagay. Ayun lang. Ayan. So, para sa'yo, sis, ano bang ibig sabihin ng true strength of a woman? True strength of a woman is yung maging mentally healthy ka and spiritually healthy. Unang-una, spiritually healthy. Pag spiritually healthy ka, lahat kaya mo. Kasi yung spiritual relationship mo with the Lord, siya yung magpapatibay sa iyo. Kasi sobrang daming depression, sobrang daming negativity. Alam mo yung halimbawa mag-isip ka na wala kang client. That's negativity yun eh. Pero kung ang spiritual life mo, spiritual maturity mo kay Lord, sinasabi ni Lord, you will never run dry. You will never run out. So, masuswitch mo di ba? So, yun yung mga bagay na
dapat unang-una mong isi-seek is yung i-increase mo yung spiritual relationship mo kay God. Paano mo lalabanan yung atake ng kalaban sa iyo sa ganun? Yung through His words, through His Bible words, malalabanan mo yung mental depression, mental anxiety, yung kasi tayo mga babae talagang iba-iba talaga yung mood natin, di ba? Every month, nag-iiba, di ba? So, I think yun na lang talaga na yung spiritual maturity natin with the Lord na siya kasi yung maglilinis ng mind natin. Na kung ano man ang negative na pinifeed ng kalaban sa atin, then hindi yun ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord sa atin, mag-trust ka sa Kanya wholeheartedly. So, yun. Amen. Ang ganda. So, grabe, nag-impact sa akin yan na talagang ang ating strength as a woman, yun talaga yung spiritual strength talaga natin that comes from us. Amen. So, nakikita kasi nila, like for example, ikaw, nakikita ka ng tao na you look beautiful, you look strong. They don't know na, ang nakikita lang nila sa atin yung surface. They don't know yung struggles ng everyday trying to, diba? Parang juggle a lot of things at the same time na nangihina din tayo. Diba? Pero ultimately, tama ka. Talagang kapag matatag ang relasyon mo sa Diyos, yung mindset mo, nadidisiplina mo din yung yung sarili mo, yung mindset mo nag-shift. One thing is na nakita ko sa'yo dito sa ating conversation, ang ganda ng discipline mo. Ang ganda ng iyong mindset, which is nakaka-bless talaga. Honestly, ako, may struggles ako sa ganyan kasi parang, alam mo sabi mo nga babae tayo, parang hormonal tayo, di ba? Yes, totoo. Pagdating sa business, natatanggal na client, may dumarating, parang ang dami ring nagre-rely sa akin, yung mga tao ko, yung pamilya ko, ganyan. So, minsan atakihin ka talaga niya sa isip mo But, kung firm ka, yung relationship mo kay Lord, meron ka yun, yung pinangahawakan mo ng mga Bible verse, talagang maaari kang malungkot, pero bumabangon ka ulit, continue ka, lumalaban ka pa rin, diba? So, tingnan mo naman, naka 5 years ka na sa sa saka diba? Yung sa atin being a salesperson, diba, huwag natin iisipin yung scarcity. Kasi para hindi mag-manifest. Palagi na iisipin God will provide. God will provide. Pag sinabi niyo He will provide, He will provide. Amen. Amen. Yan lang talaga yung pinangahawakan ko. Sa tanda kong ito, never ako pinabayaan yun. Yun lang yung sinasabi ko. Pag ako minsan nagda-doubt, sabihin ko, ngayon ko pa ba magda-doubt? Ang dami nang ginawa ni Lord sa'yo. Parang ganun. Diba? Minsan talagang ang kalaban talaga, titirahin ka talaga sa mind. Mind talaga ang kalaban natin. So, we have to clear our minds, stay positive, tapos rely to God sa mga salita niya. Ganun. Amen. Naalala ko, ano nga ba merong Bible verse nakalimutan ko na kung ano yun, pero yung binibigay daw sa atin ni God is yung sound mind, no? So, ayan, grabe, talagang by the grace of God, we embrace it. Yun. So, alam mo sis, hindi ko naiintindihan before kung ano yung, kasi sabi mayroong Bible verse tabi, kapayapaan ang ibibigay ko sa'yo. Diba merong ganung Bible verse? Hindi ko siya maintindihan before. Sabi ko, ano ba itong kapayapaan na to na sinasabi ni Lord? Ano ba to, yung gera ba to or something like that? Yung pala, despite of all the troubles, despite of all the problems, meron kang peace of mind na nakakatulog pa rin at night, na pag may problem, alam mo yun, yung may peace ka pa rin na alam mo, God will help you. Amen. Yung pala yung kapayapaan na yun. Yes, at saka yung kapayapaan na yon, sabi nga niya, di ba? The peace of God which transcends all understanding, na hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling, kung saan hinuhugot. Pero binibigay ng Diyos sa atin, di ba? So,
grabe, ang buti talaga ng Lord sa atin na yung mapagsubok natin hindi siya yung pitso-pitso, alam mo yun, hindi siya yung madali lang eh. Hindi alam, yun ang hindi nalalaman ng mga tao, pero yung kabutihan naman ng Diyos na ipinararanas sa atin sa kabila nun, mas malaki, mas matindi, 'di ba? So, Alam mo sis, kung mas maraming nakakakilala ko yung talagang kilala si Lord, siguro mas less yung evil sa mundong ito. Kasi pag kilala mo si Lord, talagang i-guide ka niya sa lahat ng decision mo. Ano man ang gawin mo, kung ito ba'y mag-glorify sa kanya. Alam mo yun talaga eh. Yun yun talaga lang, yung yun ang lacking dito sa mundo ngayon. Kasi, di ba, nasa worldless, yung mundo natin is makamundo na. Ngayon, nag-a-arise na naman yung mga gera, 'di ba? Talagang bumalik si Lord, and ayun din naman yung purpose natin na talagang ipakalat yung salita ng Diyos. Gamitin yung kung ano yung meron tayo, like ikaw, yung pagiging advisor mo, and maging platform to share the goodness of God, 'di ba? Nakakatuwa nga pag nakita ko yung mga post mo, talagang wala talaga tayong ibang inaasahan kundi si Lord talaga eh. Kay Lord talaga galing talaga lahat. Kasi yung galing natin mawawala. Alam mo yun? Pero ang kabutihan ng Diyos hindi. Diba? Yes, kasi sa kanya naman lahat galing ang clients natin. Amen. Amen. Grabe sis. Alam mo sis, the more you humble yourself, the more na itataas ka nito. Yes. Yun yung hindi ka self-righteous na ako to eh. It is me because me, kaya ako ganito. Hindi eh. Kailangan i-uplift mo siya para itataas ka naman yan. The more na i-bless ka niya. Kasi na-appreciate mo siya. Na-appreciate pala ako nitong anak kong to ha. Mas lalo ko tong i-bless. Mas lalo ko tong i-bless para mas lalo niya akong purihin. Gano'n, di ba? Amen. Yun talaga ang hinahanap talaga ng Diyos sa mga puso na marunong magpasalamat at yung inuuna talaga siya. So, ayan sis, grabe, napaka-inspiring ng iyong story. Medyo naiyak ako, sister. Okay lang. Ayan ang raw. Ayan ang pinaka-raw na kaya natin, di ba? Ating conversation. Bitin. Ay, marami pa tayong mapag-uusapan. Malay mo may part 2. Di ba? Oo, why not? Di ba? So, ayan. So, I'm sure maraming mga na-encourage sa ating episode. I hope na nag-enjoy ka din sis sa pag-share ng iyong journey. Alam ko napaka-ikli pa nga pero napaka-malaman, napaka-inspiring. I'm sure marami tayong mga na-inspire ngayon sa ating episode. So hindi ko na imagine na naka 1 hour na tayo. Parang napaka-easy ng conversation natin. 1 hour na pala yun. Oo, di ba? Bilis. Parang bitin. Correct, bitin nga. Ayun, for sure, merong part 2 to. Ayan, so, ayan guys, I hope na yung story ni Sis Arlene, it reminded everyone na yung real strength natin, at the end of the day, we draw it from God. A woman's strength or even a man's strength, it's not really from physical or anything na na-achieve natin dito sa mundo, but yung strength, yung spiritual strength na nagmumula talaga sa Diyos. Ayun yung talagang, yun ba yung question nila sa Miss Universe na, what is the essence of being a woman? Diba? So tayo, yung essence natin, yung strength natin, we draw it from the Lord, from our God. Ayan. So, ayan guys, follow nyo si Sis Arlene. She is a licensed financial advisor of Sun Life Philippines, and hindi lang yun, she also handles yung mga other types of investments and UITF, yan, aside from yung typical insurance. So ako, malaking believer din ako ng insurance. I myself, buo kaming pamilya, meron kaming insurance. Tapos yung brother ko,
graduate siya dahil katas ng insurance ng father namin. Yes, so yung father namin yung nagmulat sa amin noon. Life pa nga yun nung panahon. And yung advisor namin mula nung bata ako hanggang sa tumanda at kinuha na rin siya ni Lord. Alam mo yun, for life talaga yung naging yung advisor namin before. So guys, kung meron sa inyo na would like to know more about financial literacy, ganyan, or if you have any questions, you can follow and message Sis Arlene on Facebook. Her Facebook is Arlene de la Cruz Kasubuan. And if today's conversation blessed you and encouraged you in any way, we'd love for you to subscribe, like, and share this episode with someone who you think needs to hear it. And don't forget, leave a comment below whether you're watching on YouTube or listening on Spotify. Yung mga feedback ninyo, may mga request ba kayo na susunod na mga topic? Or if you want to share your story, that would be great. So, guys, until next time, my friends, always remember that there is more to life beyond your career, beyond your business, beyond the desk. See you in the next episode. Thank you, guys. Bye.